Excuse me po ma'am, magkasuyo lang. Baka po pwede ako na lang ang uupo sa upuan mo. Nahihirapan po kasi ako at medyo masakit ang tiyan ko sa kakatayo dito. Pakiusap ng isang ginang na buntis sa dalagang si Rosinda. Ngunit masamang titig lamang ang ipinukol ng dalaga dito. Imbis na maawa ay pagkairita ang nadama nito habang tinititigan ang medyo maumbok ng tiyan ng ale. Pwede ba maghanap ka ng ibang mapakiusapan? Bakit sa aking pwesto talaga? Pwede namang sa kanila, hindi ba? Pagod din kaya ako. Asik na Rosinda dito. Pasensya na. Ikaw kasi ang medyo malapit sa akin at nasa harapan ko, ma'am. Yan, bubuntis-buntis tapos hindi marunong magpalaki ng bata. Iiwan na lang kung saan. Mula sa tabi ni Rosinda ay may tumayong lalaki. Miss, ang dami mo pang sinasabing masasama. Hindi ka nga mapakiusapan. Napakawalang puso mong babae. Talak ng lalaki. Sabay kapit upang wag mabuhal. Ikaw na lang ang umupo sa pwesto ko, manang. Mahinang sambit ng lalaki sa ali. Na maingat namang umupo roon. Pakialam mo, edi ikaw na ang mabait. Galit na wika niya sa lalaki. Sa kanila na nabaling ang atensyon ng mga pasaherong malapit sa kanila. Napakatigas ng puso mo, binibini. Sambit nito sa mahinang boses. Ngunit umabot pa rin iyon sa pandinig ni Rosinda. Inirapan lamang iyon ng dalaga. Wala na siyang pakialam sa kung ano pang sasabihin ng iba. Matagal na siyang masama sa mata ng marami. Lalo na sa nakakilala sa kanya. Kaya bakit pa siya maging bait-baitan? Ipapakita na lamang niya sa mga ito na masama talaga siya. Kahit sobrang piko na ng lalaking kaharap ay pinilit pa rin itong kumalma. Hindi nito mawari kung bakit parang nahatak pa rin ng kagandahan ni Rosinda ang atensyon nito. Kahit pa napakasama ng ipinapakita nitong ugali sa harap ng marami. Ramdam nitong may iba sa dalaga at naiintriga pa itong lalo. Nawala lang ang atensyon nito sa dalaga nang biglang tumigil ang boss. Napatingin ito sa pintuan ng boss at biglang naalarma nang biglang kinutuban sa dalawang lalaking umakyat. Iba ang pagaramdam nito sa dalawa. Kilos at tingin pa lang ng mga ito ay kahina-hinala na. Nakita ng binata na pasulyap-sulyap ang dalawang lalaki sa kinaroroonan ng dalagang si Rosinda. Nakasagutan nito, kani-kanina lang. Malakas ang kutob nitong ang dalagang punteriya ng dalawa. Ihilahin na sana nito ang dalaga para isama niya palabas, ngunit mabilis na nakalapit ang dalawa. Nakita nitong bubunot ng baril ang dalawa, kaya mabilis itong sinipa ng binata ng buong lakas. Tumihaya ang mga ito sa sahig ng boss. Nakakuha ng pagkakataon ng binata na itakas ang dalaga. At sa kabutihang palad ay nailigtas nga nito ang dalaga sa dalawang masasamang lalaki. Bilisan mong tumakbo, bilis! Utos ng binata. Kahit pa alam nitong malayo na sila sa dalawang lalaki. Tila natutuwa siyang makita itong takot at tinihingal dahil sa pagod sa kakatakbo. Teka lang, ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Rosinda. Ang alam ko lang ay hinahabol ka ng dalawang yon. Kaya sa nakita ko, may atraso ka at pasalamat ka sa akin dahil nailigtas kita mula sa kamay ng mga yon. Ano? Abay, teka lang. Wala akong naging atraso dahil kakarating lang namin galing sa probinsya. Depensa ni Rosinda. Wala naman talaga siyang naisip na maghahabol sa kanya dahil tahimik naman siyang naninirahan sa probinsya. Isipin mong mabuti, binipini. Alalahanin mo kung kanino ka may atraso o ang pamilya mo. Dahil hindi ka pag-intrisa ng mga yon kung wala kang kasalanan. Oo nga pala. Ako nga pala si Rafael. Pwede bang malaman ang iyong pangalan? Rosinda. Ako si Rosinda. At kahit anong pamimilit mo sa akin, wala akong maisip na nagawa ng atraso. Wala nga akong ama at ina.
Lumaki ako sa lolo at lola ko at wala akong alam sa mga magulang ko dahil sanggol lang ako ng iwanan ng mga irresponsible kong mga magulang sa dalawang matanda na yon. Mahabang litanya ng dalaga. Napatitig ng matagal si Rafael sa dalaga. Naawa ito sa kanya dahil sa naging kwento ng buhay niya. Ganun ba? Ayos lang kung wala ka talagang maisip na taong may galit sa iyo. Pwede siguro na sa bahay ka muna titira. Sa ganun ay mababandayan kita. Nag-aalala ako sa iyo. Mukhang hindi titigil ang dalawang iyon hanggat hindi ka nila natutumba o makukuha. Wika ni Rafael. Biglang namilog ang kanyang mga mata nang marinig iyon. Ano? Bakit naman ako sasama sa iyo? Bakit ako magtitiwala sa estranghero na kagaya mo? Ngayon nga lang kita nakasalamuha. Saka malay ko ba kung kakonsyaba ka ng mga iyon? Nagdradrama ka lang dahil akala mo ay may makuha ka sa akin. Pes, para malaman mo, mahirap lang ako. Kaya wala kayong mabubudol mula sa akin. Sabi niya kay Rafael. Ngunit hindi ito natinag sa kanyang masasamang salita. Ngumiti lamang ito habang matamang nakatitig sa kanya sabay sabing, "Di kung ayaw mo, edi bahala ka sa buhay mo." Sabay talikod at walang lingon-lingon na iniwan si Rosinda. Ngunit nasa 10 metro pa lamang yata ito nang biglang lumingon sa kanya. Wala kang atraso ngunit sinundan pa tayo at pinagbabaril. Hirit muli nito. Diretso na sanang lalayo si Rafael nang biglang lumutang mula sa kung saan ang dalawang lalaki na kanina lang ay umahabol sa kanila. Itas mo ang iyong kamay, Binibini, kung ayaw mong mamatay ng maaga. Utos ng lalaking nakatutok ang baril kay Rosinda. Nakangisi ang mga ito na kapwa nakatutok ang hawak ng mga baril kay Rosinda. Mabilis na lumingon si Rosinda at walang takot na sinigawan ang dalawa. Kung may atraso sa inyong lalaking iyan, huwag niyo akong idamay. Hindi ko yan kakilala. Ano ba? Napangisi ang isang lalaki sa sinabi ng dalaga. Ikaw lang ang kailangan namin. Ikaw lang ang gusto ng boss naming makuha. Kaya wala kaming pakialam sa lalaking iyan na pinara sa aming misyon. Nakangising hirit ng isa. Gulat na gulat siya sa sinabi nito. Ngayon ay napagtanto niyang siya ang nais na mga ito at hindi ang lalaking kaharap na ng magandang loob sa kanya. Halos hindi na maibuka ang kanyang bibig dahil sa takot. Tinignan niya si Rafael na nakatingin rin pala sa kanya at nagulat na lamang siya nang sa isang kisap mata lang ay nasa harapan na nila ito at nagsimula ng makipagbunos sa dalawang lalaki na may masamang balak sa kanya. Sobrang bilis ng mga pangyayari at hindi niya namalayan na naitumba na ng binata ang dalawang lalaki. Pawisan siya at nanginginig sa takot. Halos mabuwal na rin siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa pagkaramdam niya, tinakasan ng lakas ang buo niyang katawan. Wala man lang ba akong maririnig na thank you? Tanong ni Rafael. Walang sagot mula kay Rosinda. Magkahalo ang kanyang emosyon. Nerbiyos, takot at pagkapahiya. Ayos lang. Kung ayaw mo talagang mag-thank you. Sige, dyan ka na. Dahil marami pang trabaho na naghihintay sa akin. Paalam ni Rafael. Sandali. Biglang awat niya nang makitang malaki na ang mga hakbang nito. At desidido itong iwanan siya. Oh, bakit? May kailangan ka pa? Kasi baka pwede mo na akong isama. Wala pa po kasi ako matitiran dito sa ngayon. Tapos ganito pa. Naguguluhan na ako. Sambit niya. Nahihiya siya rito ngunit kailangan niyang lakasan ang loob niya. Alang-alang sa kanyang kaligtasan. Kamamatay lang ng kanyang lola. Na siya na lang nag-iisang kasama niya sa buhay. Tumayo siya sa lungsod upang makipagsapalaran. Ang una niyang plano ay maghanap ng trabaho. At pag nakaipon na siya, ay sa kanya umpisa ang hanapin ang kanyang mga magulang. Kahit ang kanyang ina man lang.
Aminado siyang masama ang loob niya sa mga ito, ngunit gayon pa man, nangingibabaw pa rin ang pangungulila niya sa mga magulang. Kaya maintindihan niya ang anumang maging dahilan ng paglisan ng kanyang mga magulang at pag-abandona sa kanya. Napukaw ang kanyang atensyon nang dumulog ang taxi na kanilang sinasakyan ni Rafael sa harap ng gate ng isang malaking bahay. "Dito ka nakatira?" Gulat na tanong niya sa binata. "Dito tayo tumigil, di ba? Hindi malamang, dito ako nakatira," sagot nito, na nakataray pa. Napatitig siya dito ng matagal at napahagod ng tingin sa binata mula ulo hanggang paa. Doon lang niya napansin ang pangmayamang porma ng binata. Pero nagtaka siya kung bakit nakasakay ito ng boss, gayong mayaman naman pala ito. Samantalang tatlong magkaibang sasakyan ang nakagarahe sa harap ng malaking bahay nito. Kaya sigurado siyang pagmamay-ari ito ng binata. Nanlili ituloy siya sa kanyang sarili. "Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Pinagnanasahan mo ako, no?" Nakangising tanong ni Rafael. Kung hindi lang tumaas ang respeto niya dito nang malaman niyang napakayaman pala nito, ay malamang tinaasan na naman niya ito ng boses. Imbes na sagutin pa ang pangungutya nito ay inilibot na lamang niya ang tingin sa paligid ng bahay. Napakalaki nito at sobrang taas na mga pader. Nasa gitna pa halos ng isang gubat. "Ang ganda sana ng bahay mo, kaso bakit parang nasa gitna ng gubat? Dahil ba nagtatago ka dahil isa kang sindikato?" Tanong ni Rosinda dito. Tumawa lamang si Rafael habang naiiling. "Ang layo naman tanong mo. Pero sasagutin pa rin kita. Hindi ako sindikato gaya ng iniisip mo. Ipinanganak lang akong mayaman. At may malaking misyon na ginagampanan sa mundo. Kaya nasa tagong lugar ako." Hindi na sumagot pa si Rosinda. Hindi na rin siya nagtanong ng kung ano sa binata. Kaya si Rafael na ang nagsalitang muli. "Huwag ka munang umalis sa poder ko hanggat hindi pa natin nalalaman kung ano ang motibo, kung bakit pinaghahanap ka, at tila may balak na masama sa'yo ang mga yon." Uwi ka pa ni Rafael. "Dito muna ako titira, kasama mo." "Bakit? Wala akong balak na masama laban sa'yo. Nag-alala lang din ako sa kaligtasan mo. Pero kung wala kang tiwala sa akin, maluwag naman yung pintuan. Pwede kang umalis kahit kailan kung gugustuhin mo." Hindi kasi, Rafael. Lumuwas ako ng lungsod para magtrabaho at makapag-ipon. Hindi para magtago gayong wala naman akong kasalanan. Kailangan ko ng pera para mahanap ko rin at makilala ang mga magulang ko." Sige. Yun ba ang problema mo? Sige, manalbihan ka sa akin. Malaki ang sweldo na ibibigay ko sa'yo. "Bakit bang bait mo sa akin? Di ba nga ipagtabuyan mo dapat ako dahil tinarayan kita?" Ngumiti lamang si Rafael habang tinitigan ang maamo niyang mukha. Hindi na ito nagsalita pa. "Sige na, halika na. Magpahinga ka muna dahil alam kong pagod ka. Pagod na rin ako kaya gusto ko munang umidlip." Uwi ka ni Rafael. Dinala siya nito sa isang napakalawak na kwarto. Napahinga siya dahil halos buong bahay na nila ng maglola at maglolo ang kwartong iyon. Ngunit hindi na siya nagsalita pa at nagpasalamat na lamang sa binata dahil nagmamadali na rin itong pumunta sa kwarto nito. Tumihaya siya sa malambot na kama at ipinikit ang mga mata. Kanyang ninanamnam ang sarap ng pakaramdam habang nakahiga sa malambot na bagay na iyon. Unang beses niyang makahiga sa ganong karangyang tulugan. Ang kanila kasing tahanan ay gawa sa lahat sa kawayan. Kahit pa man ang sahig kung saan sila naglalatag ng banig para tulugan. Napakatigas sa likod kapag nahigaan. Subalit nasanay na rin naman ang kanyang katawan. Dahil simula pagkabata ay iyon na ang kanyang kinalakihan. Sa sobrang pagod dahil sa mahabang biyahe ay hindi na niya namalayan ang unti-unting pagkawala ng kanyang ulirat
Nawala na sa kanyang utak ang gutom dahil sa sobrang antok. Napalalim na ang kanyang tulog nang biglang may kakaibang presensya siyang nararamdaman sa kanyang paligid. Pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata at nang pagdilat niya ay isang nakakatakot na mukha ang bumungad sa kanyang harapan. Nagbabaga ang mga mata nito na tila ba ay kanina pa nakatitig sa kanya. Malapot at nakakadiring laway ang lumalabas sa bibig nito habang nakausli ang dalawang malalaking pangil. Mahaba ang maiitim na balahibo sa buong katawan. Agad siyang napaatras sabay bangon at isinandal ang katawan sa headboard ng kama. Pakiramdam kasi niya ay wala na siyang kawalasan nilalang na ito dahil sarado ang pintuan at bintanan ng buong kwarto. Naging palaisipan sa kanya kung bakit nakapasok ang aswang na ito sa konkretong kwarto na iyon. Gayong sarado naman lahat iyon. Ikaw si Rafael ano? Aswang ka? Kaya mo ako gustong tumira dito sa pamamahay mo ay dahil balak mo akong gawin na pagkain mo. Bulyaw niya rito. Ngumisi lang ito na parang demonyo habang unti-unting lumalapit para abutin siya at sakalin. Gusto niyang sumigaw ngunit tila napailalim siya ng kapangyarihan nito. Hindi siya makagalaw bigla at walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagagawa. Sa utak niya ay tinatawag niya ang pangalan ng Panginoon. Wala na siyang ibang makakapitan pa sa mga sandaling iyan, kundi ang nag-iisang tagapagligtas hanggang sa nasakal na siya ng nilalang. Saktong bumukas ang bintana ng kwarto at pumasok ang isa pang halimaw na halos kahawig lang ng kanyang kaharap na halimaw. Lalo lamang siyang nawala ng pag-asa na mabuhay pa. Dalawa na ang magtutulungan para mapatay siya. Kaya paano pa siya magkakaroon ng pag-asa? Tatanggapin na lamang niya na maging pagkain na lamang ng mga nilalang na iyon dahil maling landas ang kanyang natahak. Ngunit laking gulat niya dahil na imbis dambahan siya nito, hinablot pa nito ang nilalang na sumakal sa kanya at galit na galit nitong pinaghahampas ang katulad nitong aswang din. Ang dalawang nilalang ang siyang nag-aaway sa kanyang harapan at parehong galit na galit. Tila lumuwag ang kanyang dibdib nang maramdaman na ipinagtatanggol siya ng isang aswang. At base sa kanyang nakikita ay mas malakas ang kanyang tagapagtanggol kaysa doon sa isang nilalang na may masamang balak sa kanya. Nang tila ramdam ng isa na matatalo na ito, ay tumalo na ito sa bintana para tumakas. Mas lalo siyang nakaramdam ng ginawa dahil ramdam niyang ligtas na siya. Nakita niyang sinundan ng kanyang tagapagligtas ang aswang na sumalakay sa kanya. Kaya bigla siyang napasigaw. "Hintay! Sino ka?" Tanong niya na siyang nakagisnan niya. Napasabo siya sa kanyang dibdib nang mapagtanto na isa na lamang pala iyong masamang panaginip. Ay, nakatulog pala ako. Hindi ko man lang nagawang manalangin bago pumikit. Binangungot tuloy ako. Sambit niya sa kanyang sarili. Sa totoo lang ay gabi-gabi siyang dapat nananalangin dahil iyon ang bilin ng kanyang lola bago ito namatay. Kapag lagi siyang nananalangin bago matulog ay ilalayo siya nito sa masasamang elemento at nilalang na nakapaligid. Nailing na lamang siya lalo nang makita na bukas ang bintana sa gilid ng kama kung saan siya nakatulog. Kaya naman pala ako binangungot ay dahil nakabukas ang bintana sa gilid ko. Naku, napakasukal pa naman at napakayabong ng mga puno at halaman sa parting ito. Aniya sa kanyang sarili. Dali-dali niya itong isinara at lumabas na ng kwarto para hanapin ang kusina. Maliban sa gutom, ay uhaw na rin siya. Bitin.